Stress at pamilya ang idinadahilan ni ICI Commissioner Rogelio Singson sa kanyang pagbitiw sa pwesto. Binanggit din ni Singson ang kulang na pangil ng ICI, kaya sila ang sumasalo ng mga pambabatikos. Nakatutok si Joseph Moro. Stress at pamilya ang dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. My 77-year-old body cannot take it anymore. Wala daw nangingialam sa ICI at wala rin daw gusot sa komisyon kaugnay ng mga personalidad na inirekomenda nilang pakasuhan o hindi pakasuhan sa ombudsman. Pero aminado si Singson sa ngayon tila walang pangil ang ICI, kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang upgraded na version ng ICI na mas may kapangyarihan. Niwala pa nga raw silang budget para sa napakalaking trabahong nakaatang sa kanila. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di... Sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binato ng lahat sa ICI. Ang hindi pa rin napapasang batas para palakasin ng ICI ang paniwala ni Caloocan City Representative Edgar Arice kung bakit talaga nag-resign si Singson. Sa committee level pa lamang ng Senado pumapasa ang panukalang Independent People's Commission Act. Ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill naman sa Kamara ay isasalang pa sa Committee on Appropriations. Nag-express siya talaga ng frustration sa akin tungkol sa mga pagkukulang ng ICI. Nabanggit ko sa kanya yung aking doubt na baka ang mangyari maging washing machine lang yung ICI. Di ba? Maging washing machine lang. Sabi niya, I feel the same way na why would I risk myself and my family over the problems of Malacanang. Sabi niya, hindi lang washing machine, magiging punching bag pa kami without proper support. And I think that's part of the reason for his resignation. He has been waiting for this. Sana nga magkaroon na ng ICAIC para madagdagan na yung powers nila. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is-certify as urgent. Outside of that, I doubt it. Unless the President calls for a special session. Samantala, hindi naman daw tama na sabihin na mamamatay na ang ICI sa pagbibitiw ni Singson gaya ng sinabi rin ni Arice. I don't agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman. Tuloy-tuloy ang pagfa-file ng ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. Ayon kay Commissioner Singson, hanggang December 15 siya mananatili sa ICI pero kung kakailanganin daw siya ay handa pa rin siyang tumulong. Uupo pa si Singson sa mga pagdinig hanggang December 15, tulad kahapon sa pagharap sa isang executive session ni Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Idinawit ng mag-asawang Diskaya si Romulo sa anomalya, samantalang si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagpangalan kay Domingo na umunoy humihingi ng kickback galing sa mga proyekto. Pareho nilang itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Singson, gusto raw sana nilang imbitahan ang mga personalidad na lumalabas na umunoy may kaugnayan sa anomalya dahil may hirap naman daw nakasuhan ang mga ito nang hindi naririnig ang kanilang panig. Pero tungkol sa pagdadawit ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico kay Pangulong Marcos na may insertion umano sa budget, hindi raw ito sapat na basehan para ipatawag ang Pangulo. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumestigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang connection. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.